Rodeline at talagang galit na galit siya, Ate Daisy, dahil ipinagtatanggol lang naman niya ang kanyang mga kapatid. Paanong nangyaring napapayag mo ang ito, yung Tres Marias, yung mga kapatid niya? Paano mo sila napapayag? Kasi trabaho Nireto mo ba talaga sila? Ma'am, wala po ako nirereto sa kanila. Sinungaling! Kasi po, nung madaling Tanda araw mo na, po sila sinungaling ka pa! sa amin sa bahay namin. Sinungaling! Okay. Araw mismo kumakatok sino? Yung tatlong kapatid niya. Okay. Yung Para ano? Yung kapatid niya ng mga lalaki kasi yung daw po mga boyfriend nila kailangan ng pera. Para ho daw may pambigay doon sa mga boyfriend. So yung usapan nyo, talagang bugaw. paano? Pag may nireto kang lalaki, magkano? Ma'am, kasi ang usapan po, sa 1,000 hati po kami. Ngayon, yung pong 1,000 na Para ng pera mga sa'yo. kapatid niya. Ha? Paano ulit yung 500? Sa kanila po yun. Oh, Bukod po sarado. yung 100 na pamasahe, bali 600 po na pupunta sa kanila. Bali yung 400 po, sa akin po yun. Bakit kailangan may cut ka? Ma'am, kasi usapan po namin yun eh. Ang sabi? Opo. Kailangan meron? Opo, meron po talaga. Sa bawat lugar po kasi gano'n. So talagang sinasabi mo, at inaamin mo, Ate Daisy, na ginagawa mo nga the letter B. Ma'am, natural na po yun kasi may anak po ako, pito po. Hindi Kung gusto natural ko po yun. Hindi po natural yun daw, sabi nila. Sa'yo. Pwede daw po magtanggap na lang ng labada. Napakarumi mo, para kang baboy. Bakit ikaw? Ano ba tingin Ang sa sarili baho mo? mo. Pero Bakit? Ate Daisy, paano ka napasok Bakit? sa ganitong klaseng lang? trabaho? Ganito Kasi po wala yung kang kasing pong alam asawa na ko trabaho. kasi. Okay. Ngayon po, Ilan ba ang palibasa anak ko mo? na- Ito po, ma'am. 7. Opo. Ang konti. Itong itsura mo, asawa mong buhay mo. nakulong, Sorry, wala may siya ang isip sa ama niyang buhay mo. 7. Opo. Okay, sandali lang, Rodeline. So yun ang naging kadahilanan kung bakit pumasok ka sa ganitong trabaho? Opo, ma'am. Kasi meron po akong trabaho dati talaga. 3 months lang po, natapos na. Eh, may may maano naman sa akin, katulad ng mga kapatid niya. Hindi ko rin naman ako ginusto yun eh. Dahil kapatid Kumbaga nila parang sila lang ang lumalapit. lumalapit sa inyo. Opo. Ginagawan niyo rin sila ng tulong. Opo, ganun po Tapos nangyayari. tulong na rin yung nangyayaring Opo, 400 Susunod mo lang yung mga sa kapatid inyo. ko. Pero hindi ba parang ang nangyayari doon, Ate Daisy, parang lamang ka? Opo, yun po. Sino ang nagsabi na kailangan ganun ang maging bayaran? Ano yung pong tatlo magkakapatid? Sila ang nagkusa. Na, Sinungaling. eto Opo. Ate Daisy, 400 sa'yo, sa amin 600. Ganon. Sinungaling. Tanong, Daisy, saan mo nakukuha yung mga boys? Gusto malaman ni Hans. Ma'am, kasi po, yung mga lalaki pong yung mga barkada po ng ibang, ng ibang, yung iba po. Sabihin mo, natikman mo na alam lahat po ng yun. asawa ko, ma'am. Kaya binibigyan Para So pag lumahan pumunta yung ng paano lalaki. sistema, pag pumunta yung lalaki sa'yo, kakatok ka sa kanila. Hindi po, tinatawagan na lang po namin sa cellphone. Sinong naninigaw ng alas 3 ng umaga? Yung pong tatlo magkakapatid, magkakasama po sila. Pero kaya diretsa ang tawag, tanong, kapatid Ate ko. Daisy, sinasampal mo daw minsan yung mga babae. Ma'am, wala po ako sinasampal dahil Oo, kahit yun, minsan hindi ako Pag hindi hinahanap sila na pumapayag Sinungaling sa ka. gusto mong mangyari, sinasaktan mo Ma'am, sila. mali po yung Totoo sinasabi yun, nila. Nung sinungaling. pangalawa, halatang halataan na nagsisinungaling talaga yung mga Halata kapatid sa sa mukha mo, kanya. sinungaling. Hindi raw ho siya papayag na idiin ang kanyang ina sa issue na ito dahil ang katotohanan daw ay talaga namang yung tres pupumilit na sumabak sa retohan. Narito po si Daryl Posadas. Pasok! Sandali lang! Daryl, baba! Daryl! Daryl, pang ilang anak ka ni Ate Daisy? Pangatlo po sa pangalan. Pangatlo sa pangalan. Bakit sinasabi ng mama mo na gumawa ng ganyan. matagal nang ginagawa yun ng Tres Marias at hindi alam ni Rodeline? ayaw po nilang sabihin eh. Sino Marami ba? silang kinikita, Kaibigan sinabi mo nila. yung tatlo, di ba? Gusto mo Okay. magkapera, Paano mo magkapera. sila naging kaibigan? At sino ang pinakakaibigan mo doon sa Tres Marias? Yung ake po, kasi po Si nakasama ko Ake. sa trabaho. Okay. So, sino ang nagsabi sa kanila na ginagawa ng mama mo yon? Wala po, kasi po, yung time ng gabi, may nagiinom po sa bahay namin, tapos tinanong ko si mama kung sino po yung mga yun. Sabi niya, naghahanap daw po ng babae. Okay. Then, nung gabing din yun, naghahanap yung mga tropa ko ng pera. Tinanong ko sila kung kakayanin nyo ba. Magsinangakay parehas kayo, Sagot nila, ano ba yun? Sabi ko, kausapin mo na lang si mama. Tapos di ko alam yung deal nila. Basta usapan nila, money down. Unang gabi pa nga, kakapal na mukha eh. Nag-money down, tapos tinakbuhan nila yung mga lalaki.
Pinilit ba sila ng mama mo o sila ang namilit sa mama mo? Hindi po sila pinilit. Sila po ako sa lumalapit. Siyempre, Isang beses nga lang po ikaw ginawa yan, yun eh. ginagawa mo. Makapal na mukha, Siyempre, lapit pa ikaw yan. nilapit sa nanay Kahit ko ano eh. ginagawa. Okay, sandali lang, Rodeline, Daryl at Daisy. Sandali lamang po. Ang nakakalungkot dito, Doktora, parang ang lumalabas ang ginawa ni Ate Daisy ay paglilinlang doon sa tatlong babae na parang pinilit ba? Hindi ni naman daw. Parang gusto rin naman nila, sabi ng kwento ni Ate Daisy, ang mga Tres Marias ang lumalapit at kumakatok sa kanya at humihingi ng ganitong trabaho. Ako, ang kinalulungkot ko lang din dito ay hindi ko alam kung tama lang na sabihin at maging tapat si Ate Daisy sa kanyang anak na si Daryl na alam kung ano yung ginagawa niya at kung bakit kailangan gawin yon. Bilang isang ina, syempre, paano mo masasabi na anak, wag niyo akong gayahin? Wala eh, walang ganong klaseng sabihin na natin, pamamaraan para yung mga anak niya ay talikuran kung anong ginagawa niya. So, dapat kahit papaano siguro, Daisy, pag-isip-isipan mo, dahil hindi habang panahon pwedeng ganyan na mangyari. Baka lahat ng ginawa mong ganitong klaseng pangingikil or paninilang ay bumalik sa inyo. Oo. Salamat po, Dr. Camille. Kasi parang, di ba nga paulit-ulit naririnig natin sa ating mga magulang nung araw na, mag-aral kayong mabuti para pag nakapag-aral kayo, makapaghanap kayo ng trabaho. Pag may trabaho naman, maghanap buhay ka ng mabuti para makapag-ipon ka sa kinabukasan mo, hindi ba? Walang magulang yata ang magsasabi na, anak, mag-isip ka ng paraan kung saan pwedeng kumuha ng madaling pera. O dahil sa hirap ng buhay, meron ang nagsasabi nun ganon, mga kasawsawan, boto na tayo. Naku, so yun ang tanong. Isa sa mga katanungan yan na kailangan yung sagutin. Meron pa, pinilit nga ba ang mga babaeng ito sa kanilang ginagawa o nagkusa sila? Pula ba o puti? Go! Aba, ang aking nakikita ay mas maraming nakataas na puti siyang. Marahil, naniniwala sila na hindi man pinilit, pero baka nga naengganyo sa pangako na ito ang madaling racket, dito malaki ang kita at walang masyadong effort na gagawin. Nakakatakot pa ganun nga ang dahil botohan siyang. Isa-isahin po natin kausapin ang Tres Maria sa kanilang tatlo. Siya raw ang pinakamatanda. Ano nga ba ang totoo? Ikaw ba ay pinilit o talagang gusto mo ang nangyari? Narito po si Miracle Ake Tulyao. Pasok! Sandali lang! Tulan! Sandali lang, Rodeline! Ake, diretsahang tanong. Talaga lang ha. Pinipilit ba kayo ni Daisy at kinakatok ng madaling araw? Ayan ang anak na nakakatok ng madaling araw, alas 3. Sabi mo hindi. Ang daming mga nakaano doon. Huwag kang mag-ano. Sino nga ba sa kanila mga kasawsawan ang nagsasabi ng totoo? Gusto natin silang tulungan at gusto nating malaman ang katotohanan. Tutok lang dahil magbabalik po ang Face to Face. Natural! Nag-aalaga ako ng mga apo ko. Wala ka ako. Meron ang nangyayari sa mga anak mo yan. Ilan po ang anak ninyo, Aling Gemma? May apo po ako na 5 buwan. Ilan po ang anak ninyo? 16 po. Facebook Sausawa na mga kapatid. Jessie May Varquez. Hi, Chang Ami. Good afternoon. Your show is very interesting because we learn many lessons that could somehow help us. Your show is some kind of a funny show sometime. And every afternoon, F2F is the one that can refresh my mind after work. May our God Almighty pour out more blessings on your show. God bless you all and to all the viewers of F2F.